Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Welcome back sa ating new chapter for today. Yan. So last chapter, nag-usap tayo about singleness and singlehood. Ngayon naman, marriage. And before you think na ang magiging usapan natin ngayon ay all sunshine or mga tips how to have a successful or happy marriage, hindi. Let's stop you right there. Yes, marriage is beautiful. Marriage is hard. Marriage is sanctifying. Marriage will expose every broken part of you. And hindi kami nandito as experts. Nandito kami as two imperfect individuals na nasa marriage season ngayon. Still growing. Still learning. Ayan. So, this isn't how to have a perfect marriage, okay? Kasi, syempre, 10 years pa lang tayo, going 11, 10. So, this is, let's talk honestly about what nobody warned us about bago magpakasal. So, whether you're married, engaged, or thinking about marriage, or just curious, welcome. Let's have a real conversation. Ayan. So, disclaimer lang sa ating for today's topic. Yes. Ayan. We're not marriage counselors. We're not therapists. We're just two friends sharing what we're learning from our own marriage and from scripture. And we won't be sharing private details or disrespect our husbands. Ayan. What we share is about us. Kung ano yung na-experience natin, ano yung struggle, ano yung growth, ano yung journey. So, hindi ito criticizing our spouses. Yes. And every marriage is different. What's true for us might not be true for you. So, take what helps and leave what doesn't. Ayan. So, in an abusive marriage, this episode is not for you right now. Please seek help. And this conversation is about for those healthy marriages na medyo mahirap sometimes and not dangerous ones. So, let's dive in. Okay. Let's start here. The expectation versus the reality. Most of us grew up with fairy tales, diba? Nakita natin sa Disney movies, rom-coms, and they live happily ever after. So, no matter how prepared or unprepared we are, we never can really know about the after. We know the happily ever after is a hard work. But nobody can tell us how hard the work needs to be. Ayan. So, let's talk about what we thought marriage would be versus what it actually is. So, tatanungin kita, ano ba yung naging expectation mo about marriage before you got married? Ako, personally, ang expectation ko, parang hindi naman kami siguro ganong mag-aaway or magka-clash since parang during yung dating stage, pareho kaming panganay, tapos nag-marriage counseling naman kami. So, in my mind, hindi naman siguro kami ganong magsa-struggle or magka-clash. Pero reality, madami talagang clash kasi kahit meron kayong pinagkakasunduan or pareho kayo ng values and principles, iba pa rin kayo ng upbringing at ng personality talaga na pag magkasama na kayo sa iisang bahay. Ayun, naalala ko rin nga, sabi rin ng isang pastor na kung ano daw yung nagustuhan mo sa spouse mo, pwede yun din yung maging kainisan mo Sa kapag kanya. marriage pag married na kayo. Ayan. Biggest surprise mo naman sa married life? Kala ko kasi yung pag mag-aaway kayo after ilang years pa, yung pinaka-surprise ko kasi sobrang taray magkamatawa. Sobrang ako sa basketball. Imaginein mo for honeymoon namin, tinarayan ko yung asawa ko. So parang yun yung ito yung reality, yung realidad na kahit kasi ang gusto ko mangyari yung sobrang submissive. Di ba yun yung pinaano sa atin na kailangan submissive, mabait kang spouse, paghahanda mo. Pero doon ako na-surprise na kala ko kaya kong gawin. Pero in a simple, yung inaway ko na siya dahil sa basketball. And during those honeymoon pa namin.
talagang mache-check yung sarili natin when you go into married life. Ako naman, ang surprise sa akin is that how immature I was. And it humbled me. Kasi feeling ko, matured ako. Na feeling ko matured ako for my age, na hindi ako maiinis. Pero once na nandun na kami sa married life, ang daming ding changes sa sarili ko na hindi ko ina-expect na ganun pala ako magre-react. Yes. Kasi nga feeling natin, napaka-perfect natin, napaka-blessed ng asawa natin. Isa na rin yun. So, yun. So, ito naman, the biggest lie you believe about marriage. Ang related din kanina sa mga sinabi ko na feeling ko will never struggle or kilala ko na yung sarili ko and I was very wrong kasi as I read dun sa mga marriage books, marami pa talagang marireveal sa ugali natin, sa ugali ko, na yung husband ko lang or yung spouse lang natin ang makakapag-reveal. True yun. Tsaka, parang siguro yung lie nga na yun nga tayo perfect tapos sila hindi. Pero ang truth ay tayo yung inaayos, tayo yung may kailangan ayusin sa sarili natin. Pa siguro sa mga lie na na-encounter ng mga nasa married life, na marriage will make you happy. Yan. Pero ang truth is, marriage expose what's already broken, di ba? Kung ano yung, not in your spouse, but in us. Yes, and kapag right person, ibig sabihin no hard work na. So, Yes. it's also a lie. Yes. Dahil it requires hard work. Sa any relationship naman, di ba, kailangan talaga you work together. Tsaka yun nga, na lie na yung spouse mo yung magiging savior mo. Isa pa yun. So, wrong thinking. Dito naman, sa next part natin, meron tayong disclaimer dito na yung mga struggles na i-discuss natin, it's yung mga normal struggles lang, like adjustments, growing pains, na nag-a-adjust pa kayo sa personality ng isa't isa, sa pagsasama nyo sa iisang bahay. And this is not about abuse, infidelity, or mga serious issues. So kapag ganun, kailangan na natin dyan ng professional help. Ba ang marriage, biblically speaking? So, syempre sa Bible, ang mga learnings natin is, hindi lang siya legal contract, hindi lang siya companionship, and it's not even just love. So, marriage is a picture, a covenant, a mystery. Ayan. And when you understand what it's designed to be, it changes how you live it, di ba? So, Tama. And what does the Bible say about it? So, kung gusto nung ating mga viewers and listeners na talagang mag-deep dive sa Bible, nasa Ephesians 5:22-23. Some of the verses lang naman to na Yes. sinishare natin. And Genesis 2-24. Pero yung pinaka-essence niya is, it's a covenant and not a a contract. picture of Christ and the church, It's two becoming one. living and cleaving. And syempre, sacrifice and service. Sabi nga ni Timothy Keller dun sa book na binasa natin, na Meaning of Marriage, marriage is yung pagsasama ng two flawed people, creating a space of stability, love, consolation, na para daw siyang haven in a heartless world. Kaya nga, di ba? Kaya talagang i-urge before yung mga single, kung may opportunity to be married, di ba? Why not? Ayan. Pero, syempre, yun nga, yung other episode natin, be careful din. Okay, so how does viewing marriage as picture of Christ's love for the church change your perspective? Ito medyo mas, yung deeper meaning talaga na marriage na tayo. Ito, syempre, hindi ko pa naman to alam before, nung very young, very newly married pa lang tayo. Pero sa reading natin ng Bible and syempre nung mga books na yan, nakita natin na Christ loves sacrificially. So that's the meaning na gusto nating ma-share, na yun yung picture ng marriage. Yes. And na minahal ni Jesus Christ yung church kahit hindi perfect yung church, Yes. which is us. So same din sa ating mga husband, na minahal tayo kahit pa tinotoyo tayo paminsan-minsan. Yes, kasama sa package. Yes, and di ba nga na Christ serve first. Mm. So, ganun din sa marriage na hindi pagsilbihan mo ko, ganyan. Pero dapat tayo talaga yung mauuna. Mm-mm.
And also, it's about mission, not just emotion. Merong deeper purpose pala yung marriage natin na hindi lang for us na para maging happy, na may kasama ka na, may companion ka na, pero meron kayong vision together. Yes. And yun yung magpapalapit talaga sa, yung magbaban sa married life ninyo. Ayan. So ano ba yung, ano ba yung difference ng covenant and contract? So sa contract kasi, no, kapag sinabi natin contract, I'll do this if you do that. May kapalit. Okay. So yung covenant naman, I'm committed no matter what. It's parang makikita din natin siya na conditional versus unconditional. Okay, Pag yes. contract, conditional. Kailangan may kapalit, may maibigay ka. Pero pag covenant, It's a unconditional love. Kaya naririnig natin unconditional love na kahit walang kapalit, di ba? Ayan. So, yung covenant nga daw, I'm in this even when it's hard. So, many of us, syempre, we will not, dahil nga hindi naman tayo expert, so we will not dive deep talaga dun sa ibang concept na yun. Pero sa atin, that we are married, di ba? Alam na natin, for how many years ka nang kasal? kami ay 9 years, Yes, going 10 10. this So, year. Kami naman ay going 11 this year, and we know how hard it is, di ba? And how has marriage sanctified you? Ayan, so, dahil nga, it's been a years na rin naman, siguro ako, na-sanctify ako in a sense nga, yung kanina ko pa sabi na, ako kasi feeling ko talaga ang perfect ko, tas ang swerte ng asawa ko eh. So siguro yun yung nag-change sa akin throughout this year na lagi kasi akong feeling ko, ako yung laging tama. So never ako nagsasorry, parang never akong nagsisay first ng I love you, dapat siya. So yun yung medyo in the process pa rin ako, hindi ako sinasabing perfect na, pero in the process na mas nakikita ko na siya na mali, ano ba yung tinuturo sa akin ni God? Kunyari, may mga discussion, may mga disagreement. Instead na mali ka, i-point ko kasi lagi ako na tama ako, mali ka. Ngayon, mas reflective na ako, mas tumatahimik na ako. Dati kasi talagang mali ka. Totally mali ka. Talagang it's more about ourselves, yung madidiscover natin when we focus na ano ba yung kailangan kong baguhin sa sarili ko. Sabi nga ni Timothy Keller din, marriage design is to make you holy more than happy. Yes. So God uses marriage, di ba, to sanctify both of us, yung husband natin, and tayo rin. Ikaw, ano ba yung, paano ka na-sanctify through the Sa marriage? madaming paraan, sa patience, sa forgiveness, yung communicating clearly din, na parang hindi natin gagawing mahuhula yung ating mga spouse. true. Yung sasabihin mo exactly kung ano yung gusto mo, kung saan ka na-hurt, be honest sa isa't isa. Yung meron kasing mga wife naman, kunyari ako nga, madaldal, meron din naman na tatahimik na lang. Di ba? So, hindi na alam nung husband nila kung ano naging may problema pala. Yes. And feeling ko dumaan lahat dyan sa ganyang stage yung mga mag-asawa na, especially sa first years ng marriage Yes. nila, meron kasi talagang nag-a-adjust pa kayo kung paano nyo i-deal yung conflicts eh. Tsaka yung may expectation kasi na dapat alam mo na to. Parang gano'n. Parang matik na. Dapat sa tingin ko pa lang. Alam mo. Yes. Di ba? May mga ganun tayong sa mga wives. So, pero yun nga, hindi dapat daw gano'n. Dapat talaga i-communicate natin. And mini-disclaimer lang uli, when we talk about sacrifice and service, we're talking about mutual submission and love. Not one-sided or abusive dynamics. Biblical marriage is mutual honor and respect. Ayan. So, real talk. Marriage is hard and we need to stop pretending na hindi siya mahirap. Yes. And we can love deeply and struggle at the same time. We can be committed and we can also have hard seasons. So, let's talk about the stuff that nobody posts in social media. So, disclaimer Yes. uli. Before we dive in, everything we share here is about our personal struggles and growth areas, hindi about what our spouse did wrong. We're being honest about marriage is being hard, pero we're honoring our husband by not oversharing or complaining sa publicly. Ayan.
Ayan. So, ano ba yung mga common struggles in general sa married life? Isa na dyan, syempre, yung communication breakdowns. So, yun talaga. Tapos, different love languages. Magkaiba tayo ng love language or baka meron tayong listener or viewer na hindi familiar sa mga love language. So, Meron may kasi test. tayo, yes, may iba-iba yan. So, financial decisions, di ba? Paano gumastos or mag-save yung isa, hindi kayo sane. Meron din tayong different expectations about sa role. Yes, And yes. when you started your married life na hindi kayo familiar sa design ng husband and wife, pwedeng maging source din to ng struggle. Yes, and tsaka yung individual needs, tapos couple needs. Kasi di ba, kahit mag-asawa kayo, meron na kayong together as family, ano yung kailangan ninyo. Pero individually rin, ano yung kailangan nyo rin para sa sarili ninyo. Yes, and syempre kasama na din dyan yung extended family, mga in-laws, and yung mga boundaries na kailangan nating i-build as a new family unit. Sabi nga ni Keller, when you marry, you commit to becoming a new decision-making unit. Magde-develop daw kayo ng new patterns na dapat sa inyo lang. Parang hindi bago. Diba? Yes. Parang nung sinabi nga as one, hindi na two different people, pero new oneness na. Ayan. So personally, ano yung struggle mo in marriage? And yung about you, not the spouse. Ayan. So ako, isa sa mga naging struggle ko is pagko-communicate talaga ng clearly na hindi ako nag-expect na kailangan na-gets na niya o alam niya by Same. just looking at me or pag nag-decide ako na hindi ako magsasalita, dapat mapansin niya. So, yun yung personal struggle ko. Ako naman, same sa'yo, kasi nga, parang nasanay ako na everyone understand me. Basta kanya ito yung sinabi ko. Parang, siguro dahil bilang ate, panganay, tas bunso naman yung asawa ko, parang, ko yung pagiging bossy, na, syempre, di ba, pag ate ka, utos ka ng utos, so parang ina-expect mo, siya rin, ganun. Parang nadala ko siya. Tapos yung yung expectation din na meron ka, ako mismo, yung wrong expectation ko nga sa marriage. And siguro na ko rin yung comparing minsan na parang what if, yung sinabi ko rin last time, di ba? May mga what ifs ako. So doon ako nag-struggle din. Yung iba pa sigurong mga struggles na pwedeng ma-encounter natin sa married life is letting go of control. Yes. Di ba kung ikaw yung tipo ng tao na type A personality na tinatawag na dapat by this time, ito na yung mga na-accomplish. Yes. So, pwede din siyang maging source. Pwede, ako man may ganong rin. Or choosing forgiveness over keeping score. Minsan, Yes. iba, imbis na magpatawad, pero nakapile up pala. Na parang, pag nagkaroon uli ng disagreement, nung nakaraan nga, pinatawad kita. So, yun din yung nagiging cause na, alam mo yun, nag-i-scorean kayo ng mali. Ayan. Okay. And another question natin, mga conflict, paano ba dapat natin siya i-handle? So yun, siguro, ayan nga, ito talaga ang biggest learning na it takes 7 years for us na talagang, alam naman natin di ba? Tinapik yan sa ating seminar bago ikasal na parang conflict daw is inevitable. Pero yung paano kayo mo aayusin yun. So, siguro when it comes to disagreement, dapat talaga alam nyo yung personality ng bawat isa. Kasi minsan, ako noon, simula ng marriage, ang personality ko ay, pag-usapan na natin, confrontational, siya tahimik. So parang, for me, ang dating sa akin, pag nanahimik, ako to, na, hindi, yung wala siyang pake. Parang ganon. Pero hindi pala ganon. So, may iba lang kasi siyang mag-deal. Tapos ako rin, iba rin mag-deal. So, parang yun, we talk about it. Yun yung adjustment na, tahimik muna tayo. Kasi nga, minsan, kailangan din tahimik. Kasi nga, example ako, emotional.
Mm-mm. Dahil gusto ko kagad pag wala rin nangyayari dahil emotion lang siya. So, yun, ikaw ba? Ano bang, paano? Oo. Ako naman talagang sa pag-choose ng right words. Mm-mm. Paano mo sasabihin sa spouse mo yung conflict. Mm-mm. Kasi pwedeng iba yung nasa isip mo, pero the way you deliver it, yung tone of voice, yung body language, malaking part din yun. Yes. True. Yun. And ako, guilty ako kasi lagi akong, and sometimes pa rin nagagamit ko to na lagi ka na lang. Oo, yung Yun. may words tayong nagagamit Wag na. daw, pala dapat yun. iwasan. Tapos wag ka rin mag-i-speak dun sa emotion nung person na parang hindi mo naman ako mahal. Mga ganon. Kasi, yun nga, pwede mong sabihin in a sense na ganito kasi yung nararamdaman ko. I-confirm mo sa kanya, wag mong i-statement na Yes. ganito siya. Yes, So, tama. Wag statement. Patanong. Yes, patanong. Mm-mm. Yung sa mga naman, when it comes to unmet expectation, paano mo siya na-navigate? Ayan, syempre, dapat magkaroon din tayo ng time to ask ourselves kung realistic ba yung expectation natin sa husband natin. Baka kasi pwedeng ginagawa na natin siyang God sa life natin, na ang taas na masyado ng expectation, Yes. ginagawa na natin siyang, as you mentioned kanina, savior. Tsaka o kaya opa. Kasi syempre, uso yung mga K-drama, Yes. di ba? At ang mga leading men sa K-drama ay naman napaka-perfect. So, baka yun yung inaano natin. And i-add ko lang, balikan lang natin yun sa communication kasi nga kasama rin to sa expectation na pag nag-away, dapat solve na. Especially sa atin na dapat walang ganong away. Yung ganong expectation. Pero minsan nga, you have to take a break. Pero babalik kayo, wag yung iiwanan yung unresolved siya. Ayan. So, yan, tulad nun, communicating clearly instead of hinting. Yes. So, itakay lang natin saglit na, kasi di ba sabi nga wag mag-expect, pero paano naman yung, syempre di ba, hindi natin maiwasan. Especially nga ngayon magba-Valentine's, nag-expect ka rin somehow na Oo. gusto mo, paano ba dapat i-deliver yun? Magandang question yan. And na-discuss yan dito sa book na Meaning of Marriage. Na meron daw kasi tayong mga love language na. And as husband and wife, kailangan mag-deposit tayo dun sa love language ng yung spouse, hindi sa love language mo. natin. Yes. Okay. And yung sinasabi mo nga na, paano naman kung iba talaga yung personality niya, hindi siya yung tipo na expressive, di ba? Paano mo Yes. i-handle yun? Na hindi ka naman magiging masyadong nagde-demand, pero at the same time, may express mo din yung gusto mo. Siguro parang di ba meron tayong sinasabi na weekly or monthly, meron kayong sinasabi sa isa't isa on how to improve. Yes. Pwede yun. That's one way. Paano ka mag-i-improve pa or paano ko nakasakit sa'yo. May question dapat kayong gano'n na hindi emotional. Talagang may talaga siya. May specific time na time i-discuss for yun, hindi that, after a yes. fight or after Yes. parang nagkainitan kayo or mataas yung True. emotions. Tsaka parang hindi naman siguro masamang sabihin mo. Kasi nga, parang tulad natin, first time lang din naman ng husband or mga spouses natin to be in a relationship, to be in a married relationship, and nagna-navigate din. Pare-pareho lang tayo. Kasi nga, yun nga, yung expectation na natin na dapat magaling siya, mas magaling. Oo. Alam mo yun? Tsaka, alam mo, meron din kasing sinasabi na dapat hindi mo baguhin yung spouse mo or dapat tanggapin mo kung ano siya. Pero sinasabi din dito sa book na another learning sa atin na if you really is in a committed relationship, you will try to change yung mga kailangan mong i-change. Hindi ka True. magsastay. Yes, parang lalo na sa atin nga na parang mas gusto natin magsalita, yun talagang dada. So, kung gusto ng peace of mind, tahimik lang muna, mag-iisip. So, yun. Actually, mahirap talaga sa atin nga dahil nga feeling natin perfect tayo. Ayan. And being, yun nga, always choosing gratitude over score. Na, ito naman din. Appreciate. Yes, guilty rin ako na parang, imbis na i-appreciate ko siya, ang nakikita ko ay yung negative. So, pero nung simula sa book naman ng Praying for Your Praying Wife ni
Storm o Martian. Wala lang kaming physical book. Pero napakaganda kasi binasa ko yon. Talagang dun ko na kala ko kasi i-change, parang pagpe-pray ko para mag-change yung husband ko. Pero it changed me. And the way na naiba yung perspective ko, mas nakita ko yung mga bagay na pagpapasalamat ko dun sa husband ko. Ano yung something about marriage you wish someone told you about? Hindi naman, kumbaga ito, alam na natin siya nung nag-start tayo, Yes. pero mas realize lang siguro natin yung importance nito Yes. sa buhay may asawa. Ang masishare ko dito is yung maintenance is always required. Ibig sabihin parang you spend time with each other na you commit na makapag-spend kayo no matter how busy life gets, especially kapag may mga anak na. Na meron pa rin kayong time na kayong dalawa lang. Alam natin mahirap, lalo na sa mga parents or sa mga husband and wife na walang extended family, walang mapag-iiwanan ng kanilang mga anak. Pero we pray na makakita tayo talaga ng something na ma-enjoy nyo pa rin together. Na kayo lang. Na kayo lang. Yes. Ako naman na grace is non-negotiable. Na para kasing dati, yun nga, mas ako natutunan ko to dun sa yung kasing sinasabi sa atin sa seminar, lahat yan maganda talaga. And dun mo lang makikita at maa-apply when it comes na nasa married life na kayo. And good thing yun, kasi may baon ka, pero iba talaga pala. Pag nandun ka na. Di ba? And doon mo mas nakita yung grace, na kailangan mo yung grace ni God, grace ng asawa mo sa'yo, kasi nga, nag-navigate ka together with your spouse. Sabi nga ni Timothy. Sabi nga ni Keller, marriage requires dying to self daily, serving when you don't feel like it. Kaya nga daw love is a commitment talaga, not just a feeling. So the Christian teaching does not offer a choice between fulfillment and sacrifice, but rather mutual fulfillment through mutual sacrifice. So, pero at this point, this is important. Marriage is also good, beautiful, and gift. Hindi lang siya hard, hindi lang siya sanctifying. Ito na tayo sa part na maganda. It's also joy, partnership, companionship, intimacy. So, let's talk about the gifts of marriage. Madami din talagang gifts ang married life. Unang-una na dyan yung companionship. May kasama ka na sa buhay. Yes. Yung mga iniisip mo dati noon na sino bang makakasama ko dito. Ngayon, ito na. Ito yung mga blessings. Yes, one of the blessings of married life. Ayan. So, intimacy, physical, emotional, spiritual connection, may kausap ka na. And ito nga yung kanina pa natin pinag-uusapan, may someone na nagsasanctify sa'yo. Ba, iron sharpens iron nga daw, di ba? So, you both grow. And it's also a safe place to be fully known. Yung lagi nating naririnig dito na quote na ni Timothy Keller, di ba? Yeah, To be fully known and fully loved. Yes, that's my favorite talaga. Yes, it's like being loved by God daw. Kaya nga yung marriage nire-reflect niya talaga yung love ni God sa church. True naman. Ayan ito yung book na yan. Ayan. So, it's a partnership in mission and in purpose. So, iba, everyone naman has a purpose, pero ito nga, lume-level up ka na together kayo. And it's a joy of serving someone you love and having a teammate in life. Yes. What is na-learn mo about love through marriage? Yung real meaning ng falling in love. So, alam naman natin na love is not a feeling, but a decision, a commitment. And sabi nga ni Keller dito, you look at another person, you get a glimpse of the person God is creating, and you say, I see who God is making you. And dapat na-excite daw tayo dun. Yes. Dun sa future selves natin, ng spouse natin, and na partner tayo ni God sa journey na yon, na mawi-witness natin kung paano tayo chine-change ni God day by day. And when we get there, sasabihin daw natin, I always knew you could be like this. I see all your flaws, imperfections, weaknesses, but underneath, I see growing the person God wants you to be. So, di ba, pag nandun ka sa marriage mo na parang hindi na yun yung pinakasalan mo, parang iba na siya. So,
karamihan or na-encounter natin sa culture, maghahanap ng someone better. But Yes. without realizing na someone better is just behind dun sa kinecreate ni God sa True. atin. Same with us, di Same ba? with us. Na kinecreate tayo. Actually, I remember yan din yung isa sa vow ko sa asawa. I love the past, the present, and the In future. the future, lalo na yung future. Yes. Ayan. So talaga ako naman, sacrificial love talaga siya. Hindi siya yung pag nahirapan ka, ayaw mo na. Mm. Hindi. Talagang dun mo mararamdaman na the person choose you and will choose you again and again, no matter what. Yes, that's the power of marriage. Meron ka ng someone na magsastay sa'yo no matter how ugly Na life nakita. gets. Na Yes. nakita sa atin, di ba? Mm. Ng spouses natin. Ayan. So, ano naman yung na-learn mo about God through marriage? Mas na-appreciate ko siguro yung deep meaning ng love ni God for the church, na hindi lang siya superficial, na no matter what you went through, may hope, may love si God for you, may grace. Yes. Ako same din. Kasi nga siguro dahil nga dun sa nakitang ugliness ng husband ko sa akin, parang, pero dito pa rin siya, nagstay pa rin, and pinili pa rin niya ako. So parang, yun talaga, yung mas na-empower yung sacrificial love ni God, ni Jesus Christ, na namatay siya sa akin for my sin. So, yun. Ano yung favorite thing mo about being married? Ako, nabanggit ko nga kanina, nung the other time ng singleness nating topic, parang ako kasi di ba extrovert, so parang takot ako mawalang ng person beside me. So parang yung, di ba, nung nagkakaroon ng unti-unti ng kinakasal sa atin, tapos parang ako talaga, prayer ko, ako mauna. Kasi parang hindi ko kaya na lahat kayo kasal, tas ako wala. So yun yung ko na thankful ako na meron someone na kasama ko talaga na pag uwi ko ng bahay, may kaibigan ako. So, may nagmamahal, nag-iintay sa akin. Kaya nga, sabi nga din dun sa book, na yung marriage daw, it adds another or deeper level ng friendship. Yeah. Siya na talaga yung best friend mo eh. True. Ikaw ba? Anong... Syempre, bukod sa yung magpa-plan kayo, magbi-build kayo ng life niyo together, kasama ng mga bata, tapos meron kayong mga secret conversation, secret language na once na makita mo pa lang yung spouse mo after having a very heavy day or pagod ka talaga maghapon, pag nakita mo siya, parang may something na magko-comfort sa'yo, na deeper level ng fulfillment, of belongingness na ang makakapagbigay lang is yung pinili ni God for you, which is our spouse. True. Ayan. So, sabi nga ni Keller, marriage is designed to point us to the gospel. So, the love, sacrifice, forgiveness, it mirrors Christ. So, paano mo actually do marriage well? So, paano ba talaga? Mga Not practical. perfectly, kasi that's not possible, but faithfully, intentionally, with grace and truth. So, let's be practical. Yes, and disclaimer lang ulit, ito yung mga bagay na wini-workout pa din naman natin, nile-learn pa natin, hindi pa natin to na ma-master. So, sinishare lang natin baka kasi in case may matulungan tayo Yes. sa ating mga listeners and viewers. So, mga mindset shifts again, from mindset na ano ba yung makukuha ko versus sa mindset na ano ba yung mabibigay ko. in marriage. So, una nga, serving first without scoring keeping, di ba? Yung, ginawa ko to. Yung example, sa gawaing bahay lang. Sa gawaing bahay. Di ba? Ang dami-dami ko na ginawa. Yung basura, hindi mo pa nailabas. Yes, may checklist May ka ng kagawa mo. checklist. So, wag na wag. Yun yung na-learn ko na wag. Ano pa? And yung minsan din kapag hindi na-meet nung spouse natin yung need natin, hindi din natin ibibigay yung need nila. Withhold natin. So, it's a no-no. So, kailangan kahit hindi ma-meet yung need mo, continue ka pa din sa pagbibigay ng need ng iyong spouse. Tapos wag daw 50-50. Dapat 100-100. Oo nga, meron nga akong nakita niyan before na sometimes ikaw sa day na yon 100 yung binigay mo, pero yung spouse mo, halimbawa 80 lang. You fill up yung
natitira. Magpupunuan kayo. Kumbaga parang tag Hindi team. siya, ginawa ko to, ikaw naman. Hindi yung to combine the 50%. At the 50%. Magpupunuan. And another practical advice is focus doon sa responsibility, yung role mo as a wife. Hindi yung role ng Hindi husband. yung pinupulis natin Oo, sila. yes. Na parang, eto dapat ikaw ganto ka. So, ikaw, i-checklist mo sarili mo. And, yun nga, yung praying wife na book nga, napakaganda. You pray for your husband na i-fulfill niya, pero wag ikaw ang mag-point. Kasi si God ang magpo-point sa kanya. Yes. Ito naman, paano naman natin mapapanatili na i-choose yung ating spouse when feelings fade? Ayan. Yan madalas. Mm. Kasi natin na-experience yan. Kasi lalo na pag walang in a mood or may nagawa lang ng konti, wala na tayo. So, sabi nga, love is a verb, not just a feeling. So, Yes. act in love and feelings often follow. And commitment carries you to dry seasons. Alam mo, nung nabasa nga natin yung meaning of marriage, di ba yung vow na sinasabi natin sa kasal natin is, yun pala yung promise natin of our future love. Yes. Na dun ka babalik, yun yung magiging anchor mo kapag ito na, nawawala na yung feeling, Yes. yung emotion. Tsaka remember nga na yung marriage is not an emotion, pero covenant siya. So you choose and I believe ako na-experience ko to na parang ako mismo, kasi nga may mga what ifs, di ba? Mali yun eh. Pero nung pinili mong maging grateful, nag-follow din yung emotions. So practical tips ba? Let us give our audience a practical tips when it comes to communication. Ano yung actually effective? Especially sa'yo. Sa akin, yung spending time talaga. Kasi ang aking love language is quality time. So kahit pa sa bahay lang yan, basta makapag-usap kami, magkaroon kami ng kahit 10 to 15 minutes na time together, makapagkumustahan, or kahit nga yung parang may ma-share ka lang na Big deal nakakatawang nangyari sa'yo nung day na yon, or may nakita kang mga meme, tapos napag-usapan nyo, yun, one of my love language na feel yung aking love tank. Ask mo naman yung spouse mo na what do you need from me? Kasi napaka-powerful din ng question na yun, di ba? At tayo rin naman, reminder din sa mga wives, hindi lang yung ano yung puro gusto natin, yung wants natin. Let us ask then yung mga husbands natin, yung mga spouse natin na ano ba yung kailangan nila from us? Ano ba yung maitutulong? Kasi minsan, di ba, parang in-expect natin, leader ka, ikaw na lahat. Pero, di ba, kaya nga kayo together, you're as a team. And yung mga iniisip natin, yung mga chores na share mo kanina, kahit na isipin natin parang maliliit na bagay lang yan, pero hindi, di ba, big deal yun. Sa kabisihan ng maghapon mo, pag may tumulong sa'yo or yung spouse mo tinulungan ka, napakalaking bagay na. True. Kaya nga kahit basura lang, may labas. How to protect our marriage. So, siyempre, ito, hindi naman tayo matagal pa kasi we're praying and please pray for us kasi siyempre, hindi tayo, tawag doon, hindi tayo hindi tayo exempted, di ba? Meron nga 20 plus years. So, our prayer is talaga is up to until the end of times. Siyempre. Pero, as a 10-year, 11 years married natin, ito lang yung ibibigay namin, i-share namin to how to protect our marriage. And mga tips din to na binigay sa atin, na share natin. Yes, ng mga elders na una na sa atin. So ako ito talaga, protect with opposite sex, emotional and physical. Magkaroon ng boundaries. Yes, may mga boundaries, di ba? Usually, ang sinasabi nila, sa kotse, di ba? So, walang isasabay na opposite sex. Or kung talaga hindi maiwasan, nasa likod. Pero as much as possible, wag talaga. And also, prioritize yung time together. Mag-date pa din, mag-spend ng time together. Ayan. Tsaka comparison sa other couples. Wag i-take yung social media na bakit sila ganito, ang dami na napuntahan, ito na yung napundar.
Tama. Di ba? And siguro share na din natin na yung mga ibang couples na meron kayong mga ex, reminder lang din sa atin na wag nating i-compare yung Yes. relationship natin now sa mga past relationships. True, yes. Yung mababanggit ng mga names. True. And let's fighting for each other, not With against. each other. Yes. Fighting for each other, not against. So, sabi nga, lagi itong binabanggit, ang kalaban daw natin ay hindi asawa natin. So, yes, may isa lang enemy. naman ang ating enemy. Mhm. Ang devil lang. And don't complain about your spouse sa iba. Napaka-importante. True. Yung meron lang kayo na kayong dalawa lang ng asawa mo ang magdi-deal. True. Especially, di ba, kasi pag nagbati na kayo, yung family mo, galit pa. Kasi nga, ang dami mo nang sinabi, magbabati rin naman kayong mag-asawa. Ayan. So, paano naman tayo nagna-navigate ng finances, roles, and responsibility? Ikaw? Unang-una talaga siguro is get on the same page. Pag-usapan muna natin ng asawa nyo, kayong mag-asawa, kung nasaan ba kayo ngayon sa inyong finances. Ayan. So, meron kasi, di ba, may isa nag-handle, mas magaling mag-handle. So, I believe, kasi ito yung takot din yung mga singles pumasok. Kasi paano na yung mga wants nila? Paano na yung, di ba, sarili nilang decision? So, depende po yan sa mapapangasawa nyo at depende rin sa pag-uusap nyo. Basta as long as nag-uusap kayo, di ba, masaset nyo naman Basta yun nag-agree kayo. Yes, di ba? And syempre, guided by the word of God. Kasi meron naman na, halimbawa, pareho pala kayong gastador. So, wala naman kayong naipon. Yes, walang patunguhan. So, puro gastas lang. So clarify expectation. Don't assume. Yes. Wag nating i-expect na wala ka namang sinabi, akala ko okay lang. Yes. Kailangan talagang may communication pa din. Clear communication. Example, kung gusto mong makatanggap ng card, diba, sabihin mo yon sa spouse mo na pero yun nga, kung gawin niya, edi nice, pero yung expectation, wag masyado, magagalit ka na pag hindi mo na natanggap. Ayan. So, flexibility din per season kasi syempre may mga panahon na magastos talaga like mga holidays. True. Kailangan paglaanan ng budget yan. Tapos yung mga special occasions sa inyong mag-asawa like mga anniversaries, mga birthdays. So magkasundo kayo kung kailan ba tayo magsusplurge, anong occasion ba tayo magsusplurge. And be sure na align pa din mag-asawa kasi hindi naman pwede na ako lang yung may gusto, tapos hindi pala gusto nung husband ko. Ayun. Kami naman, example, pag holidays, talagang parang ako na yung... Ikaw na yung bahala. Ako na yung bahala kasi, syempre, mas siya sa work Tapos ako yung mas sa tao talaga, di ba? Introvert siya, ako extrovert. Ayan. So, teamwork mentality, not competition na. Example nga, during holidays ako lagi. So, hindi siya yung isipin, pagod na pagod ako, nag-enjoy ka lang during holiday. So, no. Yes. And lalo na din yung parang, minsan baka may time din na, napakagastos mo, ako napakatipid ko, yung gano'n, yung nag-compete kayo na, ba't ikaw gumastos ka nito? Ako hindi ako nakagastos sa ganyan. So, yun talaga, no? Parang yun yung usapan na, parang meron din na, kung bibili kang ganito, parang dapat same kayo nabibili. Parang gano'n. So, depende yan sa pag-uusap nyo din talaga mag-asawa. So, play to each other's strength. Yan yung shinare mo kanina na hindi naman necessary na, halimbawa, babae lang ba dapat ang pwedeng humawak ng money ng ninyong mag-asawa. Hindi naman. Ito yung sinasabi na kung sino yung mas may kaalaman doon, may knowledge doon, siya yung pwedeng humawak ng responsibility. So, tulungan. True. And, tsaka isa rin na, huwag tayong, kunyari, because of the gender, ito yung role mo, ito na yung ikaw gagawa, no? So ngayon nowadays, diba, ang laking help talaga ng mga husband na kahit sa household chores, talagang kahit papaano natutulungan ng mga wives. Yes. So sobrang laking bagay niya. Ayan. Sa intimacy naman, paano ba natin siya dapat i-prioritize? Paano? Sa physical
physical intimacy, very important. Napag-aralan natin sa mga roles talaga natin, isa sa roles natin as wives, is to fulfill yung mga physical needs din ng husband natin. Yes. So, kailangan talaga dyan maglaan ng panahon, ng oras, and mag-communicate kung ano yung gusto nyo mag-asawa. Pareho dapat. Mutual, ano talaga siya, na pag-uusap, ayan. So, hindi lang naman physical, emotional, spiritual. So, ano yung pwede nyo gawin? Praying together, growing together, serving together. Parang kami ng husband ko, mas napalapit kami every time na kaming dalawa lang, tapos we go to church, tapos We serve together din kasi. oo. So, doon, mas tas lalo siyang na ano sa physical. Diba? Connected. So, what else? Eh, yung quality time din kasi na magkasama nga kayo pero naka-cellphone. Cellphone, So, yes, yan reminder talaga sa ating lahat na minsan hindi natin napapansin na scroll lang tayo ng scroll. True. So, quality time, dapat yung presence mo din. Focus ka lang. O kaya, pareho kayong, kunyari, gusto maglaro. Di ba? Ano lang? O dapat pareho kayong, okay, 10 minutes, tayo, scrolling, pero maglaan. down na after 10 minutes, tama. So, date night, even at home, di ba? Candle, di ba? Lalo ngayon, February, sobrang traffic sa labas, pwede nyo gawin yan sa bahay. Prepare. Ikaw, anong ginagawa mo when you mess up? Isa to sa mga struggle ko na dapat mag-apologize talaga quickly, mag-ask ng forgiveness quickly. Meron tayong napag-usapan kanina na we let our emotions muna to go Subside. down, yes, to subside. Okay din naman yun, pero wag nga nating patagalin. And pag nag-apologize na yung mga spouse natin, wag na tayong magmatigas. Yun nga yung mahirap sa ladies, especially ladies, di ba? Ako, ganun ako. Kasi parang, nag-sorry na nga eh. Ano ba problema ko? Yun nga din ang tanong natin sa ating mga sarili. Ano ba problema ko? Nagsasorry na. Ano ba bang gusto kong i-point out? Tama. So, forgive freely. Let it go. Wag na yung nag-forgive ka nga, pero dapat bilan mo ako. Ito, guilty May kapalit ako. pa. Yes. May pasunod. May pasunod. Hindi lang dapat sorry eh. May gift. Ayan. So, kanina pa natin sinasabi, don't keep scores ng mga mali natin. Ayan. Ang importante din talaga yung hindi na natin gina-justify eh. Pag nakagawa talaga tayo ng mali, we own it, we accept. Yes. So, kunyari tayo, sabihin natin talaga na sorry na talaga. Direct. Hindi yung paligoy-ligoy na kasi ganito, kaya ako to nagawa. Diba? So, yun. So, give grace like you've been given grace. So, diba? Especially tayo na, yun nga, direct to the point na kung nag-mess up tayo, own it natin, diba? And say sorry sa spouse natin, hindi yung bring up natin yung kasalanan niya para lang ma-forgive tayo. Okay. Yung importance naman ng praying together as a couple, meron tayong kanya-kanyang quiet time or prayer time, pero gaano ba ka-importante na kayong dalawa? Yun, so together kayo, nagiging vulnerable kayo, tapos mas powerful kasi naririnig ng bawat isa yung prayer nyo, and together yung dinadala, pinagpe-pray, and siguro it aligns you spiritually sa dalawa kayo, and it invites God sa marriage ng life nyo, and lastly, it builds intimacy in a unique way na parang iba pa rin siya, diba? And sabi nga din ni Keller, praying daily together, mas ine-enhance niya yung love language nyo sa isa't isa. It brings the love languages together. Yun yung sinasabi mo na pag connected kay spiritually, automatic mag-a-align physically, emotionally. Yes. Ayan. So, dahil book to, saan yung mga book? So, kanina pa namin binabanggit, ayan, ang Timothy Keller, The Meaning of Marriage. So, ito rin, inaano ko rin to sa mga single friends ko na napakaganda. Basahin nila. So, hanapin ko yung chapter para kung ayaw pa nilang basahin yung ibang chapters, ay talaga ito, it change ng perspective natin, di ba? Together. And what else can you... Ito naman, devotional siya. Yung 1 Year Love Language Minute Devotional ni Gary Chapman. Meron siyang devotional per day, and dito madidiscuss kung hindi pa kayo familiar sa love language ng inyong mga spouse at ng sarili ninyo, madidiscuss dito, mareremind. And nag-iiba ang love language din natin. True! Ako kasi nag-iba So, ko. pwede tayong tingnan natin, nag-update ba? Yes. True yun, kasi ako nag-iba rin ako eh.
Parang lahat na yata, hindi, joke. Ayan. Ito naman, actually, hindi ito yung nabasa ko kasi ito yung praying husband. The power of a praying wife. May pang-wife. So, may pang-wife siya. So, we have a soft copy nito na we can share. Kasi sobrang ako rin, it changed naman sa akin. Kasi nga, kala ko merong sa husband kong pagbabago, babaguhin, pero ako yung binago ni God, tulad ng sinabi ko kanina. Mm-hmm. And ito naman, a wife after God's own heart, kasi nga it's not about our spouse, it's about us, kung ano yung gustong pabago sa atin ni God. So, sobrang ganda rin itong book na to. Mga iba pa nating books na pwedeng masuggest. Sacred Marriage by Gary Thomas. What if God designed marriage to make us holy more than to make us happy? Ayan. And ako, recently, nabasa ko tong Real Marriage, The Truth About Sex, Friendship, and Life Together. So, sobrang ganda na to. Covenant Marriage by Gary Chapman, which is also the author of the best-selling book, The 5 Love Languages. So, sabi naman niya dito, improving your marriage means understanding the vital issues. Tama naman, kasi kailangan major on the majors. Sabi True, ayan. So, sobrang daming books talaga for us to maging help to navigate sa married life. And ang kailangan lang talaga is huwag tayong gumiba. Diba? Yes. So, here's what we want you to walk away with dito sa episode na to. If you're married, you're not alone sa struggle. Marriage is hard for everyone. Even the couples na mukhang perfect sa Instagram, give yourself grace. Give your spouse grace. Keep choosing each other. Keep pointing each other to Jesus. And para naman sa mga singles, nating listeners, don't rush, don't settle. Build your life on Christ first. Prepare yourself to be a good spouse and not just to find the one. And if you're engaged, prepare well. Get counseling. Talk about the hard stuff. Go in with eyes wide open and heart surrender to God. And final message natin or final word natin sa ating mga listeners and viewers, gusto natin na maalala nila, yung marriage is worth fighting for. Not against our spouse, we fight for our marriage together. Ato naman sa akin ay, marriage is designed to make you holy more than happy. Yan. Until next time, keep reading. Or just keep living. This is Pages and Paces. The stories we read. The lives we live. Bye!